Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa panahon ngayon, marami tayong naririnig na iba't ibang paniniwala at pagpapakahulugan sa ating din. Lalo na sa usapin ng kung sino ang tunay na kabilang sa Ahlul Bait ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga pahayag na madalas nating marinig mula sa ilang grupo, partikular na mula sa mga Shia, ay ang kanilang pag-aangkin na ang mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kabilang sa Ahlul Bait. Ito ay isang mabigat na pahayag, hindi lamang dahil ito ay usapin ng terminolohiya, kundi dahil ito ay may direktang implikasyon sa ating pagtingin sa mga ina ng mga mananampalataya, ang mga mararangal na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano nga ba natin ito uunawain? Ano ang sinasabi ng Quran at ano ang ipinapakita ng Sunnah? At paano ito ipinaliwanag ng mga naunang mga ulama ng Ahlus Sunnah? Insyaallah, ating tatalakayin ang isyong ito ng may wastong pag-unawa, wastong pag-intindi at paggalang sa katotohanan. Hindi upang magipagtalo lamang, kundi upang linawin ang katotohanan at ipagtanggol ang dangal ng mga pinili ng Allah na maging bahagi ng sambahayan ng kaniyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Naway gabayan tayo ng Allah sa katotohanan at ilayo tayo sa kamalian. Tunay nga na nilinis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ahlul Bait, no? At ito ay matutunghayan sa Quran, sa Suratul Ahzab, chapter 33, verse 33. Sinabi ng Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. At manatili sa inyong mga pamamahay at huwag ninyong ipakita ang inyong mga kagandahan tulad noong panahon ng kamangmangan, at magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng kawang-gawa at sumunod sa Allah at sa kanyang sugo. Hangad lamang ng Allah na pawiin mula sa inyo ang dungis ng pagkakasala o kayong kabilang sa pamilya ng propeta, at upang kayo ay padalisayin ng ganap na dalisay. Ngayon, sabi ng mga Shia na si Aisha daw mismo ang nag-identify kung sino ang miyembro ng Ahlul Bait, kung sino ang specifically tinutukoy sa talata na ito. At ang ginawa nilang batayan ay ang hadith na matatagpuan sa Sahih Muslim 24:24. At ang hadith ay iniulat ni Aisha radhiyallahu anha na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay lumabas isang umaga na nakasuot ng balabal na may guhit na gawa sa itim na balahibo ng kamelyo. Pagkatapos ay dumating si Hasan ibn Ali, kaya isinama niya ito sa ilalim ng balabal. Sumunod na dumating si Hussein at isinama rin niya ito kasama ni Hasan. Pagkatapos ay dumating si Fatima at isinama rin niya siya. Pagkatapos ay dumating si Ali bin Abi Talib at isinama rin niya ito. Pagkaraan ay sinabi niya, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Ibig sabihin, katotohanan ninanais lamang ng Allah na alisin sa inyo ang karumihan o mga Ahlul Bait at linisin kayo ng ganap. Dalisayin kayo ng ganap. So, okay. Matibay ang hadith na ito, walang pag-aalinlangan dito. Matatagpuan ito sa Sahih Muslim. Ngunit ang tanong, mga kapatid, ano nga ba talaga ang pinatutunayan ng hadith na ito? Ito ang hindi naintindihan o sadyang binabaluktot ng mga Shia. Ang hadith na ito ay malinaw na nagpapatunay na sina Ali, Fatima, si Al-Hasan at Hussein radhiyallahu anhum ay kabilang sa Ahlul Bait. At ito ay tinatanggap ng mga Ahlus Sunnah ng buong buo. Ngunit saan sa hadith sinabi na sila lamang ang Ahlul Bait? Wala.
Ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito ay hindi upang limitahan ang Ahlul Bait, kundi upang ipakita ang kanilang espesyal na katayuan at dagdag na karangalan. Sa makatuwid, ang paggamit ng hadith na ito upang i-exclude ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang maling conclusion, sapagkat ang pagtakhsis o pagbanggit sa ilan ay hindi nangangahulugan ng pagbubukod sa iba. Dagdag pa rito mga kapatid, may isa pang hadith na lalo pang nagpapalinaw sa isyong ito. Iniulat ni Umar bin Abi Salama radiyallahu anhu na nang ibinaba ang talata na innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait sa bahay ni Salama, tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam sina Fatima, Al-Hasan at Al-Husain at binalutan sila ng balabal kasama si Ali. Pagkatapos ay nanalangin siya. Anong panalangin ng propeta? Sinabi niya, O Allah, sila ang ahlul bait ko, kaya alisin mo sa kanila ang karumihan at linisin mo sila ng ganap. So, dito, maaring isipin ng ilan na sila lamang ang tinutukoy. No? Sila lamang ang tinutukoy. Ngunit pakinggan natin ang susunod na bahagi ng hadith. Nang magtanong si Salama radiyallahu anha, sinabi niya, wa ana ma'ahum ya Nabiyallah, kasama ba ako sa kanila, usugo ng Allah? Ano ang sagot ng propeta? Sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, anti ala makanik wa anti ala khair. Ikaw ay nasa iyong lugar. Ibig sabihin, makan, no? Ibig sabihin, kabilang ka na. At ikaw ay nasa kabutihan. Kasama ba ako ya Rasulullah o ya Nabiyallah? Sabi niya, ikaw ay naroon na sa lugar na yon. So ito ang malinaw na punto. Hindi siya tinanggihan, kundi kinumpirma pa ang kanyang katayuan na siya, asawa ng propeta, ay kabilang sa Ahlul Bait. Kaya maliwanag na ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi upang limitahan ang Ahlul Bait sa apat na yon lamang, kundi upang bigyan sila ng espesyal na karangalan. Samantalang ang kanyang mga asawa, tulad ni Salama, ay nananatiling bahagi ng Ahlul Bait sa kanilang sariling katayuan. Ngayon, may isa pang citation ang mga Shia, no? Meron pa silang isang citation, ang mga Shia na ito, para patunayan na hindi talaga kasama ang mga asawa ng propeta sa Ahlul Bait. Kanilang sinipi ang hadith, sinipi nila yung hadith na nasa Sahih Muslim 2408, no? Na iniulat ni Yazid ibn Hayyan. Sinabi niya, pumunta kami kay Zaid ibn Arqam at sinabi namin sa kanya, tunay na nakamtan mo ang kabutihan sapagkat nagkaroon ka ng karangalang makasama ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at makapagdasal sa likuran niya. At isinalaysay niya ang hadith na katulad ng nauna. Ngunit may ganitong pagkakaiba sa pananalita. Sinabi niya, pakinggan ninyo. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng dalawang mabibigat na bagay. Ang isa ay ang aklat ng Allah, ang kataas-taasan at dakila. Ito ang lubid ng Allah. Ang sino mang kumapit dito ay mapapa sa tungo, no, sa tamang patnubay. At ang sino mang magpabaya rito ay mapapa sa kamalian. At sa hadith na ito ay matatagpuan din ang mga salitang ito. Sinabi namin, sino-sino ang kabilang sa kanyang Ahlul Bait? Hindi ba kabilang dito ang kanyang mga asawa? Sumagot siya, hindi, sumpaman sa Allah. Ang isang babae ay maaaring manatiling sa isang lalaki bilang asawa sa loob ng isang panahon. Pagkatapos ay didiborsyohin siya at babalik siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kaanak. Ang mga kabilang sa kanyang Ahlul Bait ay ang kanyang sarili at ang kanyang mga kamag-anak na kaugnay niya sa dugo. At sa kanila ipinagbabawal ang pagtanggap ng zakah. O kaya, yung obligadong sadaka. So, okay, ating sasagutin ang syubha nilang ito sa iilang punto. Una, linawin muna natin kaninong salita ito. Ang nagsabi na hindi kasama ang mga asawa, ang Ahlul Bait ay ang kanyang asaba, mga kamag-anak sa dugo. Kaninong salita ba ito? Hindi ito salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay paliwanag lamang ni Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu. At mayroong mahalagang prinsipyo dito mga kapatid.
No? Merong mahalagang prinsipyo dito. Ang Quran at ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang hujja. Ang paliwanag ng sahabi ay naiintindihan pero hindi absolute kung may mas malinaw na ebidensya. Pangalawang punto, hindi ipinapaalam ng mga Shia na mayroon pang ibang riwaya mula kay Zaid na magbibigay ng buong linaw sa tagpong ito. Meron pa pong isang narration. Nung siya ay tanungin ni Hussein, ano ang tinanong ni Hussein sa kanya? Waman ahlu baytihi ya Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baytihi? Min ahli baytihi? At sino ba ang ahlul bayt niya o Zaid? Hindi ba kabilang ang kanyang mga asawa sa ahlul bayt niya? Anong sagot ni Zaid? Sumagot siya, nisa'uhu min ahli baytihi, walakin ahlu baytihi man hurima sadaqa ba'dahu. Sumagot si Zaid, ang kanyang mga asawa ay kabilang sa ahlul bayt niya. Ngunit ang ahlul bayt na tinutukoy dito, sabi ni Zaid, ay yaong mga ipinagbawal sa kanila ang pagtanggap ng sadaqah matapos niya. So, ibig sabihin mga kapatid, si Zaid mismo ay nag-affirm na kasama ang mga asawa sa ahlul bayt at ang context ng pagkakasabi niya na hindi kasama ay in matters pala sa ahlul bayt in a sense na yung hindi pwedeng tumanggap ng zakat or sadaqah. Ganyan sana umintindi ang mga Shia para hindi sila maligaw. Ang problema ay talagang gusto nilang ipagkait ang pagka-ahlul bayt ng mismong mga asawa ng sugo para sila na mga bagong sulpot ang ipalit dahil ang lakas ng loob nilang tinawag ang grupo nila na mga ahlul bayt daw sila. Ngayon patungkol sa mga ahlul bayt na hindi pwedeng tumanggap ng sadaqah, ito po ang sunod na tatalakayin natin kasi ginagawan din ito ng issue ng mga Shia. Ito yung tagpo na sumama ang loob ni Fatima na anak ng sugo sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar. At inshallah, bibigyan natin ito ng linaw sa mga susunod nating video. So mga kapatid, ang talata sa Suratul Ahzab ay patungkol sa nilinis ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawang ganap na dalisay ang ahlul bayt, ay malinaw na nagsisimula sa pag-address sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi hiwalay na usapin, kundi bahagi mismo ng iisang konteksto kung saan direkta silang kinausap ng Allah. Bago ang 33, verse 33, sa 32 sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. O mga asawa ng propeta, kayo ay hindi katulad ng mga sino mang babae kung kayo ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't huwag kayong maging malambing sa pananalita. Baka ang may sakit sa puso ay maghangad ng masama at magsalita kayo ng maayos at makatwiran. Yun ang paalala ng Allah sa mga asawa ng propeta. At kasunod nito ay ang pagpapatuloy ng parehong diskurso hanggang sa aya ng tathir. Kaya kapag binasa natin ang buong konteksto, malinaw na ang simula ng paksa ay ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam mismo. Sila ang unang kinausap, sila ang unang pinapaalalahanan, at sila ang nasa loob ng direktang tagubilin ng Allah bago pa man banggitin ang paglilinis at pagpapadalisay sa ahlul bayt. Kaya't ang talata sa Suratul Ahzab na nagsasaad ng paglilinis at pagpapadalisay ay hindi isang hiwalay na pahayag na pwedeng putulin ang konteksto, kundi bahagi ito ng iisang pagpapatuloy ng diskurso na nagsimula sa pag-a-address sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mula rito, malinaw na ang ahlul bayt ay kinabibilangan ng mga ina ng mga mananampalataya na siyang unang direktang tinutukoy sa konteksto ng aya. Kasama ang iba pang bahagi ng pinarangalang sambahayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa sunna at paliwanag ng mga sahaba. Kaya mali ang mga Shia at iniimbitahan natin silang itama ang kanilang maling paniniwala na ito.